Nagsimula ang eksena sa nakaraan na may isang babaeng nagngangalang Emma na makikitang tumatakbo sa kagubatan at biglang natumba at nawala ng malay. Ang kwentong ito ay naitakda noong taong 1800s. Makikita natin si Emma na nasa paaralang pangbabae. Napaka-istrikto ng eskwelahang ito at ayaw sumunod ni Emma sa mga alintuntunin ng kanilang paaralan. Isang araw, nalaman nitong naiplano ng kanyang ama ang kanyang kasal sa isang doktor. Nagpunta siya sa simbahan upang manalangin na sana mabuting tao ang kanyang mapapangasawa. Pagkatapos, umuwi na siya upang maghanda sa kanyang kasal at sa unang pagkakataon, sa araw ng kanilang pag-iisang dibdib, nakilala niya ang kanyang napangasawa na nagngangalang Charles. Napakagwapo nito kaya naging masaya si Emma. Matapos ng seremonya ng kanilang kasal, iniabot naman ng ama ni Emma ang regalo na bigay ng kanyang yumaong ina sa kanya. Pagkatapos, sumama na si Emma sa bahay ng kanyang napangasawa. Napakalaki ng tahanan ni Charles at marami itong tauhan. Ninenerbiyos si Emma ng kanilang unang gabi, ngunit inalalayan siya ni Charles. Kaya pinagsaluhan nila ang mainit na sandali. Kinabukasan, maagang gumising ang doktor at pinigilan ito ng kanyang asawa. Ngunit sinabi nitong naghihintay ang kanyang pasyente at hindi maaaring mamahinga ang isang doktor. Makakasama lamang nito ang kabiyak sa gabi. Nang araw ding iyon, binuksan ni Emma ang mga regalo sa kanya noong siya ay ikasal at sinimulang ayusin ang bahay. Gayunpaman, masyado siyang naiinip kaya nagluto siya ng panghapunan. Pag-uwi ng kanyang asawa, sinabihan siya nito na hindi niya kailangang magtrabaho sa gawaing bahay dahil mayroon silang mga tauhan na gagawa ng mga bagay na iyon. Matapos ang ilang araw, may isang negosyante ang nagngangalang Henry ang bumisita sa bahay ni Charles. Maraming mga shops sa bayan. Kaya nagdadala ang lalaki ng magagandang bagay mula sa lungsod at ipinagbibili ito. Ipinakita ni Henry ang mga bago niyang paninda kay Emma at sinabi nito na magdadala pa siya ng mga bagay mula sa city kung anuman ang gustuhin ng babae. Ipinakita din nito ang pares ng hikaw kay Emma at nagustuhan naman ito ng babae. Ngunit hindi niya di umano maaaring bilhin hanggat walang permiso ng asawa nito. Sinabi naman ni Henry na maaari niya itong ipautang sa babae. Kinagabihan, dinala ni Charles si Emma sa isang party na dinaluhan ng mga maimpluwensyang tao sa bayan. Nakilala ng babae ang isang lalaki na nagngangalang Leon. Mahilig itong mag-travel at nagsimula itong magkwento tungkol sa kanyang pagbibiyahe. Idinagdag pa ng boss nito na si Home na si Leon ay isang makata at napakaromantiko. Mayat mayapay, humingi ng tulong si Home kay Emma at sinabing siya lamang ang makakatulong sa kanya. Dinala niya ito sa kusina at ipinakita ang isang tauhan na may impeksyon sa binti. Ngunit delikado umano ang operasyon dito kaya tinanggihan ni Charles operahin ito. Kaya humingi ito ng tulong kay Emma, ngunit hindi nito maipapangako na matutulungan niya ito. Pag-uwi ng bahay, ipinakita ng ginang sa kanyang asawa ang bakanteng lupa sa harapan ng kanilang bahay at sinabing maaari siyang magtanim doon, ngunit hindi pumayag ang kanyang asawa. Matapos ang ilang araw, inimbitahan ni Home ang mag-asawa upang ipakita ang bagong makinarya para sa sakahan. Naroon din si Leon at nag-umpisa itong makipag-usap kay Emma tungkol sa France. Inilarawan nito kung gaano kaganda ang bansa at ikinumpara ito sa kanilang bayan. Ilang araw ang lumipas. Naiinip si Emma sa kanyang bahay at nang bumisita dito si Leon, sumama siya dito upang maglakad-lakad. Binigyan siya ng lalaki ng mapa ng France at nagustuhan naman ito ng babae. Matapos ng araw na iyon, naging malapit sa isa't isa sina Emma at Leon. Araw-araw na silang nagkikita.
Isang araw, sinabi ng binata sa ginang na nababaliw ito sa kakaisip sa kanya. Sinagot naman ito ng babae na siya ay kasal na. Tinanong muli siya ni Leon kung hindi ba siya mahal nito, ngunit hindi makasagot si Emma. Kinagabihan, hindi makatulog ang ginang, kaya kinabukasan, nagpunta ito sa simbahan at nangumpisal sa pari na nakakaramdam siya ng kakulangan sa kanyang buhay. Naintindihan ng pari na hindi ito pinaglalaanan ng panahon ng kanyang asawa. Ngunit sinabi pa din nito na maaaring abala lamang ang kanyang asawa sa maraming bagay. Kinagabihan, ipinaalam ni Charles kay Emma na umalis na si Leon sa kanilang bayan at walang nakakaalam ng dahilan ng pag-alis nito. Nagkasakit si Emma nang malaman ito, kaya kinagabihan, habang inaalagaan siya ng isa sa kasambahay, sinabi niya dito na akala niya magiging masaya ang kanyang buhay may asawa, ngunit kabaliktaran pala. Isang araw, kinuha niya ang isang libro. Ang aklat ay tungkol sa mga fashion. Mahilig si Emma sa magagandang damit, kaya sinabi niya sa kanyang asawa na nais niya ng bagong lugar at bagong mga damit at gusto niyang tumira sa syudad. Ngunit sinabihan siya ng kanyang asawa na hindi sila maaaring tumira sa lungsod dahil isa siyang village doctor. Isang araw, may isang lalaking bumisita kay Charles na nagngangalang Marcus. Sinabi nito sa doktor na mag-aayos sila ng paligsahan sa horse riding at kailangan nila ng isang doktor doon. Sumagot naman ng doktor na kasama niya ang kanyang asawa tuwing linggo. At sinabi naman ni Marcus na maaari niyang isama ang kanyang asawa. Nasabik si Emma nang malaman ito, kaya nagpunta ito kay Henry upang magpagawa ng damit na susuotin. Sinabi ng negosyante na mahal ang damit, kaya inutang na lamang ito ng babae. Pagkatapos nun, nagpunta silang mag-asawa sa event at naging masaya naman ito. Pag-uwi ng bahay, napansin ni Emma ang suot na damit ng isang kasambahay. Kaya sinabihan niya itong pumunta kay Henry at magpagawa ng bagong damit. Pagkatapos nun, nagsimula ng ayusin ng babae ang buong bahay sa tulong ni Henry. Napaka-ambisyosa nito at nais niyang may gawin siyang bago sa kanyang buhay. Sinabi ni Emma sa kanyang asawa na kailangan nilang lumipat sa syudad dahil hindi sila uunlad kapag nandoon lamang sila. Isang araw, nagpunta ang mag-asawa upang makipagkita kay Marcus. Habang nakikipag-usap, may iniabot ang lalaki na sulat kay Emma. Nagdahilan si Emma kay Charles na masama ang kanyang pakiramdam kaya gusto na nitong makauwi. Nang mabasa niya ang liham, nais ni Marcus na magkita sila. Nakipagkita si Emma sa lalaki at sinabi nito sa kanya na-depress siya dahil umiibig na ito sa babae. Sinagot naman ito ni Emma na maaari silang maging magkaibigan. Nagalit si Marcus nang marinig ito, kaya umalis na ang babae. Pagkaraan ng ilang araw, nagdahilan si Emma at pinuntahan si Marcus dahil nalulungkot siya at nakakaramdam ng kakulangan sa buhay. Sinabi ng lalaki sa kanya na may pagpipilian siya sa kanyang harapan. Mahal siya nito ngunit ayaw ito tanggapin ni Emma. Sinabi naman ni Emma na nakarating na sila doon at nagsimula silang magtukaan at magsalpukan sa kama at nagsimula ng magtaksil sa kanyang asawa. Sa kabilang banda, si Charles naman ay pumayag na gawin ang operasyon sa tauhan ni Home. Isang araw, sinabi ni Marcus kay Emma na mahal niya ang babae at hindi siya mabubuhay kapag wala ito. Sa sumunod na eksena, matagumpay na nagawa ni Charles ang operasyon at lahat sila ay nagdiwang. Kinagabihan, sinabi ng doktor sa kanyang asawa na natatakot siya dahil iniisip nitong hindi magtatagumpay ang operasyon. Nakonsensya si Emma dahil pinagtataksilan niya ang kanyang asawa sa kabila ng pagiging mabuti nito sa kanya. Ngunit nakipagkita itong muli kay Marcus. Palagi niyang pinupuntahan ang lalaki kahit marami ang nakakakita sa kanya.
kaya binalaan siya nito na baka mapahamak siya. Sinagot naman ito ni Emma na maaari silang umalis sa lugar na yon at magpunta sa malayo kung saan walang nakakakilala sa kanila. Ayaw na nitong makisama pa sa kanyang asawang doktor. Ngunit sinagot siya ni Marcus na bigyan siya ng panahong makapag-isip. Isang gabi, plano ni Emma na tumakas. Sinabihan niya ang kanyang kasambahay na alagaan ang kanyang asawa at nang papaalis na siya, nakatanggap siya ng liham mula kay Marcus. Umalis na ito ng bayan na hindi siya kasama. Nalungkot ang babae at nagkasakit ito. Samantala, ang ginawang operasyon ni Charles ay nagkaroon ng problema dahil hindi makalakad ng maayos ang pasyente, kaya kinailangan itong bumili ng plastic leg kay Henry. Sinabi ni Henry na mahal ang bagay na iyon at binanggit din nito ang mga kautangan sa kanya ni Emma. Malaki ang halagang nautang ng babae kaya nakiusap si Charles na bigyan siya ng panahong makabayad. Ngunit sinabi ni Henry na kailangang mabayaran ito sa madaling panahon dahil idadaan niya ito sa kanyang abogado. Isang araw, umattend ang mag-asawa sa isang party sa New City. Nakita nila si Leon at hinimok sila nito na lumipat sa syudad, ngunit hindi interesado ang doktor dito. Naging masaya naman si Emma nang makita si Leon. Makalipas ang ilang oras, pumiling ang lalaki na magkita sila ng babae sa pribadong lugar, kaya nagkita sila at nagsimulang maghalikan hanggang sa nauwi sa lambingan. Isang araw, nakatanggap si Emma ng masamang balita na pumanaw na ang kanyang ama. Makalipas ang ilang araw, nagpunta si Henry sa tahanan ng mag-asawa. Sinisingil nito si Emma dahil hindi nagbabayad ang asawa nitong si Charles. Binalaan nito ang babae na kung hindi makakabayad ito, isusumbong niya ito sa kanyang asawa ang tungkol sa kanyang pagtataksil. Nabanggit din nito na namatay ang ama ni Emma at nakuha lahat ni Charles ang mga ari-arian nito, kaya pwede na siyang bayaran. Lumipas ang ilang araw, sinubukan ng babaeng sumaya. Natuwa ang kanyang asawa nang makita siya nitong tumutugtog ng piano. Si Leon naman ay nakatira sa ibang bayan, kaya gumawa si Emma ng paraan upang magkita sila. Sinabi ng babae sa kanyang asawang si Charles na kailangan nitong mag-aral pa ng piano lesson at pumayag naman ito nang magsanay sa city kung saan nakatira si Leon at nagpatuloy ito sa pagtataksil. Isang araw, sinabi ng doktor sa asawang si Emma na ibinigay ni Henry ang listahan ng mga nautang nito. Idinagdag pa nito na wala siyang ganong kalaking halaga upang mabayaran ang negosyante at tinanong nito ang asawa kung paano siya nagkaroon ng ganong kalaking utang. Sumagot si Emma na gumastos siya sa bahay at wala siyang ginawang masama. Kinabukasan, nakipagkita si Emma kay Henry at nakiusap ito na bigyan ko siya ng palugit upang makabayad. Sinabi ni Henry na mayroon siyang property na pwedeng ipambayad sa kanya. Malaki ang problema ng babae kaya nagpunta ito sa opisina ni Leon. Nagalit ang lalaki sa kanya at sinabihang magkita na lamang sila sa labas. Ilang oras ang lumipas. Tinanong ni Emma kay Leon kung iiwanan siya nito. Sumagot ang lalaki na ang babae ay kasal na kaya nasaktan ito. Kinabukasan, nagpunta muli ang babae sa opisina ng lalaki. Nagalit muli si Leon at sinabihan ito na huwag siyang puntahan doon at huwag na silang magkitang muli. Nang oras din iyon, nakita sila ng boss ng lalaki, kaya sinabihan nito si Leon na paalisin na si Emma doon. Nang makauwi si Emma sa kanilang bahay, nakita nito ang legal notice na kukunin nito ang kanilang bahay dahil hindi siya makabayad ng utang. Dumiretso si Emma kay Henry at nakiusap itong tulungan siya. Ngunit sinabi nito na malaking halaga ang kailangan, kaya hindi niya ito matutulungan. Gayunpaman, sinabi ng negosyante sa kanya na maaari itong humingi ng tulong sa kanyang kaibigang si Marcus.
Kaya nagpunta si Emma doon at humingi ng salapi sa lalaki. Ngunit sinabi nito na may problema din ito sa pinansyal kaya hindi siya matutulungan. Sinabi ni Emma dito na niloko siya nito at nagkunwaring mahal siya pagkatapos iniwang luhaan. Nasaktan ng babae kaya umuwi na ito. Kinuha niya ang regalo na ibinigay ng kanyang ama sa araw ng kanyang kasal at planong ipagbili ito. Pinigilan siya ni Charles, ngunit hindi ito nagpapigil at nagpunta ito kay Henry upang ibenta ang regalo ng kanyang ama. Sinabi ng lalaki na walang halaga ito. Idinagdag pa ni Emma na ibabalik na lamang ang mga bagay na nakuha nito at iba pang mga bagay sa bahay. Ngunit hindi pumayag si Henry kaya naisip ng babae na ipambayad na lamang niya ang kanyang sarili dito. Ngunit tumanggi pa din ang lalaki. Nalungkot si Emma at nakonsensya sa kanyang mga nagawa. Kaya pag-uwi niya ng bahay, kumuha ito ng iba't ibang gamot at pinagsama-sama sa isang botelya. Pagkatapos, naglakad ito papuntang kakahuyan at nilunok ang mga gamot. Natumba ito at natuluyan ng mamaalam. Si Emma ay isang babaeng hindi marunong makontento sa buhay. Nais niya lamang ang kasiyahan. Ngunit winakasan ang sariling buhay matapos mapagtanto ang kanyang kamalian. Ngunit huli na. Maraming salamat sa panonood mga ka-Netflix. Huwag kakalimutang mag-subscribe sa aking munting channel. Pa-like at comment na din.